Okay, mga kababayan, I'm back. Bakit ko sinasabing I'm back? Hindi pa naman ako pumapasok Kanina po kasi, mga bandang 3 o'clock, nagbo-vlog na ako. Nangangalahati na ako, bigla na namang nawala ang kuryente. Bigla na lang. Kaya alam nyo kapag biglang nagba-brown out at nagbo-vlog ka, yung video, hindi yun nakakopy. Wala. As in, sayang. Wala. Kaya, imbis na nakapag-post na ako, ito't mag-umpisa uli. Mga 1 oras yata yun. More than 1 hour na brown out na naman. Nakakainis talaga. Nasasayang ba ang trabaho? Ayan tuloy, nabusog ako. Grabe yung busog ko. Kasi, habang walang kuryente, nagluto ako. Pansit Canton with sotanghon. Ang sarap ng pagkakaluto ko. Ang galing ko magluto. Later nga, magagawa ako ng cooking vlog Isa yan sa gusto kong gawin. Cooking vlog. Tapos, ginatan. Alam niyo mga kababayan, masarap po pag na partner, yung ginatan na kamuting kahoy with gabi and saging, masaba. Yeah. Partner ng Pansit Canton, masarap. Subukan nyo. Yun na nga po. Kanina, yung tinatalakay ko po kanina ay yung tungkol sa itong resolution ni Senator Robin Padilla. Alam niyo si Robin Padilla, naalibadbaran akong tawagin ko sa title. Yung bang dudugtungan ko ng yung mayroong senator, hindi kasi bagay So ito nga po, bibigyan ko ng reaksyon, sorry, ay yung Senate Resolution 944. Yun bang Australian Senator yan? Yung ang haba ng title Yun po bang resolution na inaano ni Robin Padilla? Ito po yun, napakahaba ng title. Resolution condemning Australian Senator Janet Rice for her unparliamentary behavior while President Ferdinand Marcos Jr. delivered his speech before the Australian Parliament and urging the Department of Foreign Affairs to declare her as persona non grata. Ito po ang gusto kong lagyan ng reaksyon. Okay, pinadideclare niya na persona non grata daw itong si Janet Rice dahil sa kanyang unparliamentary behavior during the parliamentary session ba tawag doon? Look who's talking. Akala mo naman siya hindi nagko-commit ng unparliamentary behavior during Senate sessions. Diba? Tapos ito, bakit niya pinapadeclare na persona non grata? And also, persona non grata, ano bang punishment doon? Yung hindi katanggap sa iyong territory. Hindi ko pa na-research Basta yung hindi ka accepted doon sa particular area or city or country. Ngayon, kasi daw, binastos daw yung Pangulo natin. Totoo naman po yun. Binastos po talaga si PBBM nung nag-speech siya doon sa Australian Parliament. Kasi bigla siyang sa kalagitnaan ng speech ni PBBM, itong Senator Janet Rice na isang
aktivista, parang parang makakaliwa, ay nagtaas siya ng placard stating na stop human rights violations, addressing to our president, na para bagang pambabastos, di ba? In the first place, PBBM was a guest of honor, foreign dignitary, inimbitahang magsalita doon, tapos gaganunin mo. Okay, in the first place, ang ibig yatang sabihin ni Janet Rice, may ginagawa bang, parang ang ibig sabihin ng placard, stop human rights violations, para bang may ginagawa si PBBM na mga pang-aabuso back in his country, dito sa atin? Or was she referring to the human rights abuses committed by the Duterte administration? Pwede rin naman. Kasi nga, until now, wala pang malinaw na aksyon tungkol dun sa pang-aabuso ng Duterte administration. Yung ICC hanggang ngayon parang nakalutang, nakabitin pa. Ayaw pang itong si Pangulo natin, parang paiba-iba ng sinasabi. Parang si Duterte din. Na means, one time, sinabi niya na actually, yung pinakaunang statement niya, hindi niya papayagan ng ICC na mag-imbestiga dito sa atin. And then, there was a time na sinabi niyang, okay, papayagan niyang pumasok ang ICC. At balak pa nga niya na pag-aralan na bumalik ulit sa pagiging member ng ICC. Di umalma yung mga Duterte, So, binago na naman ni PBBM yung kanyang stand tungkol sa ICC, na kesyo hindi niya papapayagang pumasok para mag-imbestiga. So, kumbaga, to the international community, parang wala pang malinaw na desisyon ng ating government tungkol dito sa mga human rights abuses committed by the Duterte administration. So parang mayroon namang right kung bakit nawawala tuloy ako. May rason si Janet Rice kung bakit, pero dapat hindi doon. Hindi niya dapat ginawa doon sa parliamentary hall habang nag-speech yung Pangulo. Yun talagang kabastusan. Kung gusto naman sana niyang naiparating kay PBBM yung saloobin niya, nakipag-meeting siya, di ba? Nakipag-meeting siya one-on-one, in private, or nakipag-usap. Hindi yung ganon. So talagang binastos naman nga niya. Binastos niya. At syempre, kumalat yun sa ibang bansa. Di ba? Social media. So parang kahihiyan ng bansa natin, especially ng ating Pangulo. So ngayon, itong si Robin Padilla, sa tingin ko, naglalangis ng bubudol, ng bobola. Binobola, naglalangis kay PBBM. Bakit? Bakit siya magpapas ng ganyang resolution? Kasi ang katwiran niya, ipinahiya daw yung Pangulo natin. Kaya, i-declare na persona non grata itong si Janet Rice. Over naman, Although reasonable. Okay din. The move is okay. Maybe the intention is good. Pero there is a question mark.
Kasi, ikaw Robin Padilla, ngayon nagrereklamo ka na ipinagtatanggol mo si PBBM na binastos ng isang foreigner. At ikaw ngayon ay nagpo-protesta. Gusto mong i-declare na persona non grata yung tao. Tanong ko sa'yo, kapag foreigner ang mangbasto sa Pangulo natin, nagagalit ka. Pero kapag yung kapwa Pilipino, kagaya nung amo mo, yung amo mong si Raulo, ilang ulit na binastos si Pangulong Marcos. 'Di ba? Mula ng even before the Davao rally, tinatawag ninyong prayer rally, I would call it prayer to the devil rally. Lalo na yung nangyari dito sa Liwasang Bonifacio. Every time na lang na magsasalita sa media, ang kanyang content ay si PBBM na sinisira niya. Ilang ulit na ba, Robin, na binastos ng amo mo si Pangulong BBM? 'Di ba? Hindi lang nga lang yung kay Janet Rice, medyo magaan-gaan pa nga yun eh. Yung ginagawa nitong amo mo, itong amo mong abnormal, tawagin pa si BBM na adik, bangag, kung ano-ano pa. Tapos dito nga sa Liwasang Bonifacio, hindi lang si PBBM ang binastos niya. Idinawit na niya pati yung memory ng tatay ni PBBM. Idinamay na ng amo mo, nilapastangan, inalipusta yung ala-ala ng Apo Lakay. Na kesyo yung Marcos noon, ang mahilig magkutingting ng saligang batas ay Marcos. Yung Marcos noon, Marcos Sr., na tatay ni Marcos ngayon, yun ang nagpalit ng nangialam ng konstitusyon. From the 1935, ginawang yung 1973. At ngayon naman, sa panahon ng anak na si PBBM, from the 1987, from the 1987 Constitution, gustong palitan ngayon. Teka muna, baka nakakalimutan nyo, lahat na naging Pangulo, sinubukan na magkutingting dyan sa saligang batas, including your amo, si Duterte. Mas matindi pa nga sa kanya eh. Talagang buong constitution gusto niyang palitan, gawing federal, di ba? Even now na hindi na siya Pangulo, gusto pa niyang pakialaman ng constitution. Di ba gusto niyang ihiwalay ang Mindanao? Oh, to do that, you have to change the charter. Di ba? Gawain din ninyo. O ikaw nga, di ba, Robin? Di ba yun ang di ba yun ang campaign slogan mo? Federalismo? O di constitutional change yun? Magsalita, turo kayo ng turo. Samantalang itong gustong mangyari ni PBBM ngayon, economic reform lang. Hindi buong constitution ang papalitan. Ngayon para kang, akala mo kung sino kang mabait, nag-aalala, nagmamalasakit, may concern kay PBBM, na nasaktan si PBBM dahil binastos nung Australiana. Ayaw mo palang binabastos si PBBM? Yung taga-Australia, napansin mo. Tama naman na ipagtanggol yung Pangulo natin. Pero teka, bakit sa Australiana mo lang ipinagtatanggol? Yung amo mo, nakasakasama mo parati, nandyan sa tabi mo, panayang pambabasto sa Pangulo. Matindi, mabibigat ang mga pinagsasasabi.
Pero, ngingiti-ngiti ka pa, tatawa-tawa ka pa eh. Diba? Diyan sa Liwasang Bonifacio, diba? Tatawa-tawa ka pa eh. Nandoon ka eh. Nandoon ka habang binabastos ng amo mo yung Pangulo. Tapos wala kang ginawa. Bakit hindi mo gawing persona non grata yang si Duterte? Yung hindi na siya makatungtong ng Manila. O, doon lang siya sa loob ng Davao. Siguro nga kahit na dito sa buong Pilipinas, persona non grata na siya. Kasi anyway, di ba? Camping-camping siya sa China. Itapon na sa China yan. Ayaw niya sa Pangulo natin eh. Ayaw pa rin niya pailalim sa Pangulo natin. Ba't siya nandito? Di ba mga kababayan? Tama hindi. Ayaw mo sa pamamalakad ng Pangulo dito sa Pilipinas, adi lumayas ka. Maghanap ka, Duterte, maghanap ka ng isla dyan sa karagatan, gawin mong Duterte country. Doon ka, magtayo ka ng sarili mong kaharian. Ikaw ang boss for all time. Huwag dito sa amin. Kasi kami, gusto namin si Bongbong Marcos ang Pangulo. Masaya kami sa kanya. Kontento kami sa pamamalakad niya. Kung ikaw ayaw mo, adi lumayas ka sa Pilipinas. Punta ka sa China. O kaya mag-expedition ka, maghanap ka ng isla na uninhabited or inhabited ng mga primitive, yung bang mga klase ng tao na mga hubad, mga cannibal, o doon ka. Pamunuan mo. Alam ko meron pa dyan sa Indian Ocean eh. Diba? O kaya doon ka sa Antarctica. Doon ka mamuno. Huwag ka dito sa amin. Kasi dito sa Pilipinas, ang gusto namin mamuno dito, si Bongbong Marcos. Ikaw lang naman ang ayaw. Bit-bitin mo yung mga kampon mo. Yung mga kampon mo na mga pro-Duterte, pro-Kibuloy senators, bit-bitin mo. Pati si Amy Marcos, dalhin mo. Dalhin nyo. Baka yung gawin yung first lady doon. Oh. Pati may mga DDS vloggers, isama mo lahat. Doon kayo. O kaya sa ilalim ng anong lugar ba yun? Yung sa ilalim ng lupa? Na mga alien ang nakatira? Agata ba yun? Agata? Nalimutan ko. Doon. Baka sakali tanggapin kayo doon or basta maghanap ka ng sarili mo. Sarili mong lugar. Huwag ka dito sa amin. Kasi kami, gusto namin yung namamalakad dito. Ikaw, ayaw mo. Ayaw ninyo. Kayo lumayas. Huwag ninyong pilit na binabago ang pamamalakad. Huwag ninyong ipilit na mag-upo ng isang bagong magiging Pangulo na wala namang utak. Na pag nagsasalita, hindi ba kapag salita sa harap ng mikropono na walang kopya? Parating may script. Hindi marunong sa extemporaneous speech. Wala. Mga spontaneous? My goodness. Kaya pala ayaw makipagdebate eh. Ayaw makipagdebate? Noon, nung 2022 campaign, nakita nyo ba yung nakipagdebate? Kasi hindi niya kaya. Siguro kahit kami dalawang magdebate, baka hindi niya sa akin manalo. Yabang mo naman, Sultana. Oo nga, ang yabang ko ngayon. Feel ko, nagyayabang ako. Tingnan mo. Walang kautak-utak, my God. Tingin mo naman pinagagawa niya sa Department of Education. My goodness, ano bang ginagawa niya dyan para ma-improve ang katalinuhan ng mga estudyante? Maglagay ng
yung tumutuwad-tuwad na itik. Tuwing magsasalita, parating may binabasa. O, kahit na press conference, wala. Kasi hindi niya kayang sumagot. Ang kaya lang niya, kaya niya sabihin yung mga gawa ng iba. Scripted. Mga script na kakagagawa ng iba. Oh. Tapos yan ang gusto maging pangulo? Paano yan pag nagpunta yan ng abroad? Kasama ng mga, kung ang makikipag-usap siya sa mga foreign leaders. Kagaya ng ginagawa ni PBBM ngayon. Lalabas tayong kahihiya, mga kababayan. Diyos ko. Kung yan din lang naman. Baka mas may kakayanan dyan si Presidential Qasim. Sa totoo lang. Mahina-hina din yun, pero parang mas matindi itong si Sara. Gusto ko makita siya makipagdebate, mga kababayan. Pagdebate sa akin, hindi ko turun. Ang yabang ko ngayon na. Tama na muna mga kababayan. Baka bigla na namang mag-brown out. I-post ko na nga ito. Wala nang thumbnail. Okay? Oh, wandang-windang na yung damit ko. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang muna at see you next time. Peace.